Ang inyo pong nakikita sa aking likuran ay mga scale models ng mga infrastrukturang nakatakdang itayo sa siyudad de Victoria sa Bukawi, Bulacan. Kapilang dito ang Philippine Arena na itinuturing na magiging world's largest arena. Ang groundbreaking ceremony na nagsilbing hudyat ng opisyal na pagsisimula ng pagtatayo ng nasabing mga infrastruktura ay pinangunahan po ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Ito ay sinaksihan ng ilang piling panauhin at ng mga nagdisenyo at nakatakdang magtayo nito. Alamin natin ang detalye ng mga itatayong infrastruktura sa report ni kapatid na Montreville Boy. Upang tayo po ay magkaroon ng mga karagdagang impormasyon kaugnay ng mga itatayong gusali dito sa Bukawi, Bulacan, ay kakausapin po natin ang ilan sa mga kontraktor, gayon na rin ang ilan sa mga bumuo ng disenyo nito. Ilan lamang ito sa malalaking proyekto na idinisenyo ng kumpanyang Fabulous. Sa groundbreaking ceremony ng Philippine Arena, si Mr. Andrew James ang kanilang representative. When Iglesia Ni Cristo first contacted us, I'm a foreigner. I didn't know a lot about the Philippines. It's such an ambitious project and so unusual. And I think it'd be great. I think it'd be really exciting. You know, no one's done this before. So no one has designed 50,000 seats in a bowl. I want to go and see what it feels like to look around and see that many people all sitting down. You know, we do outdoor things like that or stadiums, but nothing indoor of this size. Para mas madaling maunawaan kung gaano kalaki ang Philippine Arena, doble ang laki nito kung ikukumpara sa pinakamalaking arena sa Estados Unidos, gayon na rin sa Europa na nakapaglululan lamang ng mahigit sa 20,000. The bowl is a side, or rather the stage is side mounted, so the stage is at one end, which is different from most arena buildings where the stage is in, or the floor is in the middle of the building. That's because it will function primarily as a auditorium. So everybody will be focused on one point in it, rather than on a game and all around it. And in an auditorium, the speaker tends to always face one way. Whereas in a sports game, the game is happening all over the place. So that's the first thing. You see the seating bowl here? That's 50,000 people. As I said before, it's twice as big as the next biggest seating bowl in the world, plus it's one-sided. So it will be totally unique in terms of viewing, in terms of size, in terms of atmosphere for indoor events. And then the floor area that you see there, that needs to be big enough to cater for tennis, basketball and gymnastics, so that this building can be used if the Philippines chooses to bid for say a Southeast Asian Games or an Asian Games. This building could be one of the key features of the bid for that game. It may even be used for an opening or closing ceremony as well. It's likely to be the biggest building that the Philippines has. Katulad ni Mr. Andrew James, malaki rin ang bahaging gagampanan ni Mr. Chris Esparro. Narito naman ang ilan sa mga proyekto ng kumpanya na kanyang kinabibilangan. This will be a magnificent project that we are going to construct here, and Bureau Happold is honored and privileged to be a part of this construction. The roof will span some 160 meters. Which is about 1.5 soccer pitches. I don't know if you play soccer, but it's about 1.5 soccer pitches. The roof will contain 9,000 tons of steelwork. All the steelwork will be brought here from outside of the Philippines, probably from Korea. It will be assembled here on this particular site in bits, and then will be erected up to its final position, 60 meters up in the air from where we are now standing. So about 15 stories high. So it will be a major building.
The building will be founded on piles. The piles are now being constructed. They will be taken down to a firm stratum, so the building will be safely founded on pile construction. One of the biggest challenges we found on this particular project was designing for earthquake loads. The earthquake, as everybody knows in the Philippines, is a very big force, and we'll be designing this building for about a third of the dead load of the building. We will be designing for horizontal loads for the building. The building will be fully air conditioned. The average temperature will be 25 degrees centigrade, which is world-class standard for comfort this particular building. Sa pagsasakatuparan ng malaking proyektong ito, ay katuwang ang Hanwha Engineering and Construction Corporation sa pangunguna ni Mr. Yung Chung Kim. Ito naman ang ilan sa mga proyekto ng kanilang korporasyon. Since its establishment in 1962, Hanwha Engineering and Construction Corporation has played a key role in Korean construction industry and has achieved an impressive track record encompassing experience in engineering and construction of large-scale civil work, wide range of plant work, intelligence building, housings, and mixed-use planned community development work. Sa pagtutulungan ng mga kilalang kumpanya at korporasyon, sa larangan ng pagtatayo ng malalaki at kilalang istruktura sa iba't ibang panig ng mundo, inaasahang magiging maayos, mabilis, at maganda ang pagkakagawa ng Philippine Arena. I think it's a fantastic team that we're involved in, and I really look forward to making this a world-class project. The world's largest arena project, accommodating 50,000 persons, is a challenging one. And taking our experience worldwide we have gone through, I believe we can do the best job for our client. In conclusion, I just want to say it's probably the most exciting and ambitious project that we know of in Asia. It's certainly the largest building of its kind, and the fact that it will be the centerpiece for a whole new city, a whole new community, makes it one of the most important buildings. It will possibly be the largest and most important building in the whole of the Philippines for the next 10 years or more. Yan po ang ilan lamang sa mga detalye ng itatayong mga gusali ng Iglesia ni Cristo dito sa Bocaue, Bulacan. Balik po sa inyo, kapatid na Arnel. Maraming salamat, kapatid na Montreville. Kabilang po sa mga dumalo sa groundbreaking ceremony ay ilang opisyal ng pamahalaan. Bukod sa mga local government officials, ay sumaksi rin ang ilang miyembro ng Kongreso ng Bansa. Kinapanayam sila ni kapatid na Jun Miranda at narito po ang kanyang pag-uulat. Ang malawak na lupaing ito na pagkatayuan ng Philippine Arena ay isang farmland ayon sa punong bayan ng Bocaue. Dahil nga ito ay hindi naman irrigated, kaya ito ay na-reclassify para sa ganitong mga proyekto. Ang Bocaue nasa puso ng lalawigan. Kung ito inalagay sa dulo o kaya sa bungad, ay maaaring kakaunti ang makikinabang. Pero yung pagkakalagay sa sentro, kung anumang kaunlaran, ang daloy nito ang ligwak ay tutungo sa kabuuan ng ating lalawigan. Itong NLEX, half the population pass through here all the time, di ba? Papunta sa norte. It will be a phenomenal structure, edifice, and development on its own for the country. Kinagagalak po ng mga taga dito sa Bulacan at dito sa kanilang lalawigan na pili ng Iglesia ni Cristo na ipatayo ang Philippine Arena, sapagkat kinikilala po nila na ito ay isang karangalan sa kanila at makapagbibigay ng malaking tulong para lalong bumilis ang pag-unlad ng kanilang lalawigan.
Ito pong Iglesia ni Cristo, kilala po naman natin. At kanina po nabanggit na magpapatayo po dito ng eskwelahan na para po sa lahat, hindi para sa kanila lang. At yung pong ospital na sinasabi din na dito tatayo. Naniniwala po ako na marami pang establishment na matatayo. Nangangarap kami na magkaroon ng ganitong proyekto rito. Pero ito'y kumbaga pangarap pa lamang noon. Na ngayon kaya kami natutuwa dahil ito'y maisa sa katuparan na. It's more than just ambitious. It is historic. Itong centerpiece lang ito, itong Philippines Arena nito, is already the biggest structure of its kind in the world. No? Na yun, it takes, naisipin mo pwedeng gawin para rin sa atin yun at meron tayong kakayahan na gawin. Para sa akin, that is a colossal decision. Sabi ni Ka Eduardo, matagal na naiisip yun. Pero I'm very happy that it is now becoming a reality. At nakita ko na talagang top-notch yung mga pinili na gagawa, arkitekto, designers, and so forth. So gusto sabihin talagang ipagmamalaki natin ito, hindi lang para sa Bulacan, para sa buong bansa. Katuparan ng isang pangarap sapagkat ito'y magbibigay ng kaunlaran at kadakilang higit pa para sa aming lalawigan at sa buong bansa. Napakalaking tulong nito para sa pag-unlad ng aming ekonomiya. And of course, yung tourism natin. Hindi lamang ito tatangkilikin ng aming mga kababayan, kundi ito ay tatangkilikin ng buong bansa at maging ng mga dayuhan. Isang panaginip na nagaganap, di ba, para sa lahat. Kaya I look at it that way and ako rin, I want to give it full support. Alam natin na hindi lamang napakatalino ng pagkakapili, kundi mayroong basbas ng ating Panginoon. Umaasa po ang mga Bulakenyo, lalo na po ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na lalo pang maraming mga gusali ang ipatayo ng Iglesia ni Cristo sa kanilang lalawigan. Balik po sa inyo, kapatid na Arnel. Pangunahin din po sa mga dumalo sa groundbreaking ceremony ay mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Sa panayam ni